Yun yung, at least para iklaro natin, pagka pinag-usapan yung West Philippine Sea, hindi ko maiwasan na bumalik ba yung history kung paano yung Marines na andyan doon at kung paano ngayon nangyayari. Kasi napabayaan natin. We must admit na pabayaan natin ang gusto. Sir Allen, I'd like to raise some statements regarding the West Philippine Sea issue. Gusto kong simulan sa gusto ko simulan sa salita. Without research, no right to talk. Kaya ang aking suggestion talaga sa West Philippine Sea, katulad ng sinabi ni General Kirby, alamin natin yung simula nito. Paano nagsimula ang pagpasok ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Kung ano mang dekada yan o anong taon. And during that time, ano ang posisyon ng US? Ano ang nangyari sa UN? Nung dinala ito sa UN, ano ang ginawa ng US and other countries? Kasi ito yung mga historical facts. As we go along, ano ang nangyari yung mga negotiation dyan? Marami dyan secret negotiation na dala ang pangalan ng Pilipinas. Andyan din yung sinasabi ni Sir na yung kapabayaan. Ano pala yung mga opportunity na nagpabaya tayo? At pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, meron dyan territorial rights, andyan yung sovereign rights, andyan yung UNCLOS, andyan pa yung economic zone. So lahat ito ay pinag-aralan ng bawat bansa. Meron pa dyan yung sino yung mga stakeholders na may interest, hindi lang sa lupa, kundi negosyo. Kasi pag titingnan mo ito lahat, marami kang marinig na narrative. Dapat makumplito itong narrative na to. At magkaroon ng isang committee talaga sa Senado na nakatingin dito, legally speaking. At may nakatingin din sa executive branch, tulad ng mga task force of West Philippine Sea, na nakatingin paano siya i-execute. Ibig sabihin, dala-dala yung tinatawag natin whole of government approach. Kasi kung puro ingay mangyari, maraming mapapasubo. Balikan mo ang Constitution. Hindi naman tayo nagpo-promote ng war. Ano ating foreign policy? Nabago na. Dati, we are an enemy to no one. So, ang daming titingnan. Agree ako lahat, pero sana pag-ipunin lahat ng mga pag-aaral at lalabas yung tamang naratiba para lalabas, tingnan nyo, nakikita tayo ng US, nakikita tayo ng China na hindi tayo united. Pinagtatawanan tayo. Posisyon natin sa West Philippine Sea, magkaiba. Hindi pa nagsimula ang laban, talo na tayo. May kasabihan, the strength of the enemy is taken from the weakness of the government. Yung kahinaan natin, yun ang lakas ng kalaban. We are announcing to the whole world that we are not united. We are announcing to the whole world na hindi tayo nagkakaisa. So, balik sa lamisa, pakinggan natin narrative, gumawa ng official position, palagay ko magkanuhan. Lalo pag yan ay position ng executive branch, ng legislative branch, pati judiciary. Why judiciary? Kasi tama ba ang ating foreign policy? Sinusunod ba natin ang nakasaad sa batas? Pag hindi na tuma-tuma, wala nang rule of law, para tayong lumaban, natin talian natin ating kamay at kanya-kanyang atake. So, hindi pa nagsimula ang laban, talo na tayo. Yun lang po ang masasabi ko. Not only the West Philippine Sea, but other foreign policies na rin. May dagdag si Colonel like that something. Yeah, gusto ko talagang idiin ba kung bakit kamo ini-insist ko na yung West Philippine Sea na yan, yung ating exclusive economic zone, kung saan meron tayong sovereign rights, no? Dapat nagkakaisa tayo kasi alam ba ninyo sa Malaysia, nagbebenta lang sila ng gasolina 20 pesos. Bakit kamo? Meron silang pinagkukunan dun sa kanilang exclusive economic zone, 1 million barrels a day. Dito sa atin, ang bentahan natin ng gasolina, nag-average tayo ng 58. Ngayon, parang 58. Kuminsan, umabot ng 60. Kasi, 6,000 barrels lang ang nakukuha natin. Dahil nga sa nare-restrict tayo, hindi natin dapat
dahil may sovereign rights tayo dito, tayo dapat yung nag-explore, exploit, nag-harness ng mga resources dito. Kasi kung mapanindigan natin ito, pati ekonomiya natin gaganda. Yung problema natin sa power, masosolve natin yan. Yung mga pagka gumanda yung ekonomiya mo, di siyempre yung inflation, bababa rin yan. Yes, sir. No? So, yan ang dapat natin naisipin ba na dapat tayo ng mga Pilipino, nagkakaisa tayo para sabihin, amin yan. No? Atin yan. Atin to. Si Colonel Busitas, may binagay na nag-uusap kami, meron doon sa magandang formula.